Magandang araw sa ating lahat. Bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay nais ko munang batiin si Ginang John Maquintino ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Bilang isang guro, hindi biro ang pagtuturo sa mga bata, lalong-lalo na sa elementarya. Kung kaya't kailangan natin ng mabisang proseso upang maibahagi natin sa ating mga mag-aaral ang mga aralin sa makabuluhan at malikhaing paraan. Kaya, ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga estratehiyang pampagtuturo sa elementarya. Mga estratehiya, ulitin ko, mga estratehiyang pampagtuturo sa elementarya. Uunahin natin ang pagtuturo ng pakikinig. Ang proseso sa pagtuturo ng pakikinig ay isang masalimuot at interaktibong proseso. So bakit kaya sinasabi natin na ito ay masalimuot ngunit ito ay isa ring interaktibong proseso? Bakit nga ba? Ito ay sa kadahilanang hindi lamang tenga ang ating ginagamit sa pakikinig kundi pati pag-iisip na rin. Ayon nga kina Wolven at Coakley sa Chomsky noong 1998, tatlong ang hakbang sa proseso ng pakikinig. Una ay ang pagtanggap ng mensahe. Pangalawa ay ang pagbibigay atensyon. Saan? Sa pagtanggap ng mensahe or sa natanggap na mensahe. Pangatlo ay ang pagbibigay kahulugan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga estratehiya sa pagtuturo ng pakikinig. Sa academic na kapaligiran, merong tatlong uri ng pakikinig. Una ay ang comprehensive o maunawaing pakikinig. Pangalawa, critical na pakikinig sa mga tekstong persuasive. Pangatlo at ang panghuli ay ang mapagpahalagang pakikinig sa panitikan. Sa ngayon, una muna nating pagtuunan ng pansin ang strategic na pagdulog para sa comprehensive na pakikinig. So ayon kay Morrow noong 1993, mayroong 6 na estratehiya sa pagtuturo ng pakikinig o sa pagtuturo ng comprehensive na pakikinig. Ang unang estratehiya ay ang paglikha ng imahe. Sa estratehiyang ito ay mga mag-aaral ay maaaring gagawa ng simbolong representasyon o larawan ng pangkalahatang senaryo na iugnay sa narinig na balita o drama. Pangalawa naman ay ang pagkakategorya. Sa estratehiyang ito, itatala ng bawat mag-aaral ang mga impormasyon at ikakategorya nila ito gamit ang isang grapikong pantulong or ang mga graphic organizers. Ang pangatlong estratehiya ay ang pagtatanong. Sa estratehiyang ito, maaaring ang mag-aaral ay magtatanong sa kanilang sarili upang i-monitor ang kanilang sariling pangunawa. Ang pang-apat na estratehiya ay ang pag-oorganisa. Ang gawain ng mag-aaral ay ang pagkikinig sa aktwal na demonstrasyon sa paraan ng paggawa at pag-uorganisa ng mga mahahalagang kaisipan. Ang panlima na estratehiya ay ang pagkuha ng tala. Ang gawain ng mag-aaral ay ang pagtala ng mga mahahalagang detalye sa aktwal na panayam o senaryo o balita o drama na kanilang naririnig. Ang panghuli o ang pang-anim ay ang pagbibigay pansin. Sa estratehiyang ito, ang gawain ng mag-aaral ay ang pagpapakahulugan sa itinalang visual o verbal na hudyat mula sa mga tagapagsalita. Critical o mapanuring pakikinig sa tekstong persuasive. Ang layunin ng nakikinig ay makuha ang mensahe at magbigay puna ng pagkakatulad at pagkakaiba. Pangalawa, pagkuha ng mensahe sa awitin. Halimbawa, ang awiting anak ni Freddie Aguilar. Pangalawa, pagbuo ng pagpapahalagang moral sa pabula at parabula. Pangatlo, paggawa ng pagkakatulad o pagkakaiba.
pangalawa, mapanuring pakikinig o critical listening. Dapat maging mapanuring pakikinig upang huwag madala ang isang tao ng mga kumakalay na mapanghikayat ng komersyal. Maaari ding matuto ang mag-aaral na una, makilala ang katotohanan sa prinsipyo, pangangatwiran sa katibayan. Pangalawa, matugunan ang maling paghinuha at paglalahad ng walang katibayan. Pangatlo, makakuha ng mapapanahon at di napapanahong material. Pang-apat, makakuha ng di lantad na layunin na dahilan ng pagsasalita ng isang tao. Pakikinig upang maalib o appreciation. Ito ay pinakamadaling uri ng pakikinig dahil hindi ito nangangailangan ng masusing atensyon. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ngayon, dadako naman tayo sa mapagpahalagang pakikinig sa panitikan. So ito ay sinasagawa upang mapahalagahan ang tekstong binasa ayon sa kung anong uri ng panitikan ito. Ito ang ilan sa mga halimbawa. Una ay ang pagsasadula. Pangalawa, pagsulat ng ibang katapusan o wakas ng kwento. Pangatlo, pagsulat ng buod. At ang pang-apat o ang panghuli ay ang pagguhit. So una ay ang pagsasadula. Sa pamamagitan ng pagsasadula, mapahalagahan ang tekstong binasa dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagapakinig na mas lalong mauunawaan at maipapahayag ang kahalagahan ng teksto sa pamamagitan ng aktibong pagganap at interpretasyon. Sa pagsasadula, ang mga salita at kahulugan ng teksto ay binigyan ng buhay at nailabas sa isang mas engaging at interactive na paraan na nagbibigay diin sa mga pangyayari, damdamin at kahulugan ng kwento. Pangalawa ay ang pagsulat ng ibang katapusan o wakas ng kwento. Sa pamamagitan ng pagsulat ng ibang katapusan o wakas ng kwento, mapahalagahan ng mambabasa ang tekstong binasa sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong perspektibo at pag-unawa sa kwento. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mambabasa na magkaroon ng ibang pananaw at interpretasyon sa kwento na maaaring magdulot ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mensahe at kahulugan ng akda. Pangatlo ay ang pagsulat ng buod. Sa pamamagitan ng pagsulat ng buod, mapahahalagahan ng mambabasa ang tekstong binasa sa pamamagitan ng pagtukoy at pagpapakita ng mga pangunahing punto at mahalagang detalye ng akda sa isang maikling balangkas. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mambabasa na maunawaan at may pahayag ang kahalagahan ng teksto sa isang mas sistematiko at organisadong paraan. Ang pagsulat ng buod ay nagbibigay daan sa mga mambabasa na maipahayag ang mga pangunahing ideya at kaisipan ng teksto ng mas madaling mauunawaan at maipahayag sa iba. Pang-apat o ang panghuli, ito ay ang pagguhit. Sa pamamagitan ng pagguhit, mapahalagahan ng isang tao ang tekstong binasa sa pamamagitan ng pagbibigay buhay at pagpapakita ng visual na representasyon ng mga aspeto ng akda. Ang pagguhit ay nagbibigay ng oportunidad sa isang tao na maipakita ang kanilang interpretasyon at pag-unawa sa teksto sa pamamagitan ng sining at disenyo. Ito ay isang paraan na nagpapakita ng kahalagahan ng teksto sa iba't ibang anyo na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga detalye at kahulugan ng akda. Yun lamang po at maraming salamat. Sa uulitin, magandang hapon sa ating lahat. So ngayon tatalakayin natin ang tungkol sa pinatnubayang pakikinig para sa elementarya. Meron itong 3 hakbang. Ito ay ang mga bago makinig, habang nakikinig at pagkatapos makinig. Ang unang hakbang ito ay bago makinig.
binibigyan mo muna ng batayang impormasyon sa gawain ang mga mag-aaral. Hahawanin ang mga balakid at ipapaliwanag ang layunin sa pagkikinig. So sa hakbang na ito, binibigyan mo ng mga guro ng batayang impormasyon o maayos na impormasyon kung ano ang gagawin ng mga mag-aaral. At ipinapaliwanag dito ang layunin sa pagkikinig. Ang susunod ay habang nakikinig. Sa pangalawang hakbang, magsasagawa ng aktwal na pakikinig ang mga mag-aaral kung saan magsasagawa ng pagsagot sa mga patnubay na tanong, pagtukoy sa maling impormasyon, pagsusuri ng verbal na pahiwatig at iba pa. Sa hakbang na ito, dito na may sasagawa ang aktwal na pakikinig ng mga mag-aaral. At dito din malalaman kung paano sila sumagot sa mga tanong at pagtukoy nila sa maling impormasyon. Panghuling hakbang ay pagkatapos makinig. Sa pangatlong hakbang, magsasagawa ng mga gawain panglapat ang guro upang mataya kung naisasagawa ng mag-aaral ang kasanayang nalilinang sa kanila bilang tagapakinig. Sa hakbang na ito, dito na magsasagawa ang guro ng gawaing panlapat kung may natutunan ba ang mga bata sa kaniyang talakayin.